Amen. Isa pong mapagpalang umaga, araw sa ating lahat. Muli, araw po ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Kanya. Tayo po ay sama-samang magpasalamat sapagkat siya po ay dakila sa ating mga buhay. Amen. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Lord. Pasalamatan natin siya sa kanyang siya'y makita. Yes, Lord, we worship your holy name. Give glory, Lord. We exalt your holy name. We magnify your name.
Salamat, Lord, sa mga po ito. Hindi na natin po sinasampan, tinataas. Thank you for this wonderful morning that you have given us. Lord, ay malayang pagpuwi sa iyo. Lord, ay malayang umawig sa iyo. Lord, we humble ourselves to you. Ano man yung nagawa ng kasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Tulad na sinabi mo, Lord, sa John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive. Lord, ano man yung nagawa namin karamihan, ay makakawin mo. The moment, Lord, na kami ay magpapag sa iyo, hindi makapatawaran. And Lord, salamat sa cleansing. Kaya ang Lord, ikaw ang siyang makita sa ating puso. Pagkalain ni Lord ang ating blessing na ito, magiging lahat na nakakapakinig, nakapagbukas na ang cellphone o sumabay sa pag-aawitan, sa pag-aawitan ng salita. Pagkalain niyo, Panginoon, mabuti niyo o Diyos, sapagkat sa iyong presensya, Panginoon, naroon po ang kapayapaan, naroon po ang buhay ng kagalakan na hindi kaya ibigay ng sa lugar na ito. Pagkalain niyo po, Panginoon, we invite the Holy Spirit to come into this place, siyang aming great teacher, siyang aming tagapagtulong. Ako namin, Lord, na papulit ko sa basi pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon tayo po ay patuloy na pawit sa Lord. Hindi nga na ang kalakasan natin at ang nabibigyan natin ng papulit ang Diyos.
pag-ibig mo ako na di kayang tuklasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako na di kayang tuklasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabaliran ang kabanalan ng luwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kesa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabaliran ang kabanalan ng luwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon Lord, sa walang biyaya na tulingan namin yung mga biyaya ay hindi na utubusan, O Diyos. Ikaw ay laging mabuti, Ikaw ay laging tapat, Panginoon. Napakabuli mo, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay purihin, Ikaw ay aming sambahin, Ikaw ay aming pasalamatan at itaas, Panginoon, ang dakilang pangalan mo, Diyos. Salamat sa iyong mga biyaya, salamat sa iyong Ama, sa iyong presensya, Lord God, na palagi namin nararanasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, napakabuti mo, God. Ikaw ay dakila sa aming buhay, O God. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. 24/7, lagi kang nandyan, lagi nakalaan ang iyong mga kamay sa amin, O Diyos. Lagi mong binubuhos ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng mga pangangailangan namin, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at salamat. Patuloy kang kumilos, Lord God, sa aming kalagitnaan, O Lord. Sa gawain na to, Panginoon, we ask for your presence, we ask for your Holy Spirit, Lord, na siyang patuloy na mag-move,
Kumilos, Panginoon, sa umagang ito, sa gawain na ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Touch mo, Lord God, ang puso ng bawat isa na nakikinig, Panginoon, nanonood ng programang ito, Panginoon, Lord God. Bless us, Lord. Bless our heart, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, Lord God, sa kalakasan, sa kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Gamitin niyo lamang po, Panginoon, ang iyong lingkod, Pastor Glenn, Lord God, na mag-share ng iyong salita. Itago lamang po siya sa iyong banal na lingkuran. Kayo po ang siyang patuloy na mahiyag at makita sa kanyang buhay. Maitaas ka, Panginoon. Ikaw lamang po, O Diyos, ang siyang patuloy namin makita. Hayaan mo, Lord God, ang mensahe mo sa araw na ito ay tumimo sa aming puso. Lumago ito, Lord God, ma-share po namin, magamit po namin ito. Ma-share po namin ito sa mahal namin sa buhay, sa ibang Panginoon, Lord God, na nangangailangan ng iyong pag-ibig, uhaw at gutom sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Sa iyo lamang po lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, hinaangkin namin ang katagumpayan, pagpapala mo, pagsama at pagkilos, pag-iingat sa pangalan ni Jesus na ating pagpapalitan sa lahat ay nasabi na. Amen. 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 Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At ito po ay araw ng linggo, araw muli ng ating pagsamba sa Panginoon. Muli, good morning kay Sister Rhoda Lumingkit. At nandyan din si TM's Corner. Aba, nandito si TM's Corner. Salamat sa iyong pagsama. At yung mother ko po na nasa Quezon City. Good morning sa iyo. Sabi po ni Sister Ami ng Laguna, ang sabi po niya rito ay mapagpalang araw po sa inyo, Pastor Glenn and Sister Jean. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. A blessed Sunday, Pastor si Mamu Estralia Jacobo, Rayala. Let's worship God in spirit and in truth. Napakasaya magpuri sa ating Diyos na buhay. Sabi ni Mother. Blessed Sunday, Pastor Glenn. God bless you always. Batchmate ko po, Pastor Jobet Layton. Na nasa Bacoor, part ng Cavite. Blessed Sunday from Alvin Beranya Caron. Kay Sir Alvin ng Kaaro family. Good morning sir.
Blessed morning to everyone. Sabi po ni Sister Marlene Deo Cancel. Good morning din po sa iyo dyan at sa iyong family. Praise the Lord. Praise, O servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Glory to God. And Amen. Sabi ni Sister Roda. Sister Lian, alam ko parang nandyan ka na yun. So, salamat sa iyong pagsama dyan at pakikinig. At si Xiaoming ng Taiwan, no? Kaya naging friend namin sa YouTube. Good morning din po sa iyo yan. At kay Lydia Rason, kay Joe Asher Fuentes, good morning po sa iyo yan. Amen. Ang title po natin ngayon ay The Lord Will Fight For You. Let us open our Bible in the book of Exodus chapter 14 verses 13 to 16. Ayan, ang sabi po dito ay, Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you to the day. The Egyptians you see today, you will never see again." Chapter 14 po ng Exodus, 14:13 to 16. The Lord will fight for you. You need only to be still. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on the dry ground." Let us bow our head. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much, God, for this day that you have given us opportunity to gather in this place through live stream. Panginoon, we acknowledge that
we can do nothing without you, God. Kaya Lord, kami ay patuloy na lumalapit sa iyong presensya. We humble ourselves to you. Panginoon, sa umaga na to, ano man Lord yung gumugulo sa aming isipan, ano man Lord yung gumugulo, Panginoon, sa aming puso, pawiin niyo po ito. Palitan niyo, O Diyos, ng mga revelasyon na nagmumula sa iyo. Salamat sa pagdabasa ng iyong mga salita, sapagkat sa iyong salita, naroon po ang tunay na kagalakan, naroon po, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng inuman, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito. Kaya, Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Lord, in times of trouble, in times of circumstances, wala po kami ibang pwedeng lapitan, kundi ang presensya mo lang. Kaya, Lord, pagpalain niyo po ang live stream na ito, maging pagpapala sa aming buhay, pagpapala, O Diyos, sa aming pamilya, at patuloy mong papagalingin ang lahat ng merong may karamdaman. Maraming salamat. Samahan niyo po kami. We invite your Holy Spirit to come in this place. Gamitin niyo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat ng marami sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so praise God. At ang title po natin ngayon ay The Lord Will Fight for You. Amen? Lagi po nating tatandaan na sa ating buhay, wala tayong pwedeng katakutan basta alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen? So, dito po ay sa Exodus chapter 14 ay isa sa pinaka napakagandang, one of my favorite book in the Old Testament, because ito po yung naghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Ito yung yung makikita po natin dito yung kung paano kumilos ang Panginoon nung hinati ng Lord ang karagatan. Amen. So good morning po kay Pards Acosta ng UKCCP. Yeah, good morning po sa iyo. No? So dito ang title po natin ay The Lord Will Fight for You. Yan, sa buhay natin, dumarating po tayo sa punto na parang empty na tayo, no? So, good morning din po kay Sister Lloyda. Lumingkit, nasa Quezon City po siya. No, dumarating sa time na minsan ay parang tayo po ay wala nang matatakbuhan, no? Minsan sa dami ng nararanasan natin iba't ibang problema, no? Dumarating yung time na parang susuko ka na dahil sa bigat na iyong nararamdaman, dahil sa mga problemang ibinabato ng kaaway. So dito po makikita natin kung paano tuwang-tuwa yung mga Israelites. Naririnig niyo po ba ako, or may nilagyan po natin ng konting background ng sound. So nawa mas malakas yung yung ating microphone. So good morning din po kay Kuya Ryan Puod. Good morning po sa iyo. No? At dito po makikita natin kung anong galak, kung anong saya yung naranasan ng mga Israelites habang sila po ay pinalayas o hinayaan ni Paraon na umalis dun sa kanilang baluarte, sa kanilang kasi sila po ay alipin, no? Pag sinabing alipin, sila ay talagang utusan, sila ay wala silang magagawa, advantage sila, talagang hindi sila pwedeng
makaalis, puro trabaho lang sila, no? Yun yung pagiging alipin. At dito ay pinahayag ng Diyos, no, na ilalabas sila, itong mga Israelites na ito, sa pamagitan ni Moses. Amen? So, nung nag-decide itong si Paraon, na kung saan sinabi niya ay, sige, umalis na kayo. No? Kasi ang daming ipinakita si Lord na no? Para po sa mga bagong bukas pa lang dyan, good morning din po kay SAP SC. No? So dito po ay tuwang-tuwa itong mga Israelites. No? Na kung saan sila ay pinaalis. No? Pero sa kanilang pag-alis, nagbago ng isip itong si Paraon at sila po ay hinabol. No? Itong mga Israelites ay talagang hinabol sila, masaya sila na umalis kasi hindi na sila alipin. No? Minsan sa buhay natin kapag tayo ay nagbago, binago na ng Panginoon. Dumarating sa point na si Satan ay gumagawa ng kaparaanan para ikaw ay ibalik doon sa dati mong buhay. Ganito rin yung nangyari sa kanila, no? Basahin ko po, sabayan niyo po ako sa chapter 14, verse 1, ito po yung nangyari, ang history. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita. At doon, pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, akalain ng Paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang labasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at tutugisin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang kapangyarihan, sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na si Yahweh ay sinunod ng mga Israelita at sinabi sa kanila na makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis sa mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niyang 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinamatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. No? Sa madaling salita ay nagbago sila ng isip. At bakit nga ba natin hinayaang makaalis itong mga Israelita na ito? Wala na maglilingkod sa atin. Ang ginawa nila ay hinabol nila itong mga Israelites hanggang sa maabutan. So, ang title po natin, The Lord Will Fight For You. No? Sapagkat dito ay nahahayag ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan. Kaya ito po yung one of my favorite verse dito sa Old Testament. Sapagkat makikita natin mamaya kung paano hinati ng Diyos ang karagatan. No? Meron ba kayong makikitang ganoon sa panahon natin ngayon?
tanging Diyos lang yung makakagawa nun. Pwede, maaring kayang gawin ng technology, no? Hatiin yung karagatan, i-edit yan, no? Maraming application, apps yung pwedeng gamitin. Pero ito ay makatotohanan ginawa ng Diyos, no? Habang sila po ay hinahabol ng mga Israelita, ito po yung nangyari. Sa verse 10, ang sabi dito, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang may paglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo ba kami dinala sa ilang para dito mamatay? No, nagrereklamo na sila. Kasi nakikita na nila, nararamdaman na nila yung mga kalabog ng mga karwahe habang hinahabol sila at yung kanila pong inaapakan ay dulo na. Ibig sabihin, nandun na talaga yung takot nila. Sino ba sa inyo yung naka-experience na ng sobrang takot? Na para bagang wala ka nang pwedeng takbuhan, corner ka na. So ganito po yung nangyari sa mga Israelita. Kaya gano'n na lang yung kanilang takot. Ulitin niyo po, verse 11, ang sabi rito sa chapter 14, sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo ba kami dinala sa ilang para dito mamatay? O nga naman, sabi nila, andito na seryoso na tong sila Paraon, na kami ay tugisin. No? Ilang karwahe ba naman yon? Hindi pa bago tayo umalis ay sinabi na namin sa inyo na ganito ang aming sasapitin. No? Sila po ay pinayagan. Pero marami sa kanila ang nagre-reklamo, ito yung mangyayari. Maraming mga negatibong kaisipan. No? Talagang, worried na sila. Talagang, dumating yung time na talagang kabog na yung kanilang dibdib. Ito po ay patunay na ang tao ay meron pong limitasyon. No? Tayong lahat ay meron po tayong limit na kung saan dumarating yung timetable. Dumarating yung time na, ibig sabihin, dumarating yung time na may ups and downs sa buhay natin. At minsan parang gusto na nating sumuko. Ito po yung naranasan ng mga Israelites. Talagang worried na sila. Talagang susuko na sila. Wala na silang pwedeng apakan sapagkat ang dulo ng kanilang tatapakan ay tubig na. Kaya gano'n na lamang po sila katakot na takot. No? Kasi alam nila na mamamatay na sila. No? Kasi kompleto itong grupo ni Paraon. No? Napakarami nun. Ilang daan yun? 600 na karwahe. At yung buong grupo ni Paraon. No? Kaya sila, nagre-reklamo sila kay Moses. Moses, bakit mo pa kasi kami pinaalis doon? Okay na sa amin di ba? Sabi ng verse 12, hindi ba bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito, na ang sasapitin namin. Sinisisi na nila si Moses. No? Sinasabi namin sa inyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig na namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. No? So, ibig sabihin, nagsisisi sila na sumama sila kay Moses. No? Kasi alam na nila na ganito yung mangyayari. So, alam niyo kapatid, minsan kasi mas magaling tayo sa Diyos. Feel natin, sabi ni Sister Jean, no? Minsan kasi mas magaling tayo sa Diyos na kung saan yung mga decision making na ginagawa natin. Nagdi-decide tayo ng sa sarili lang natin. No?
One of my favorite life verse is yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. Kasunod na verse, in all acknowledge Him and He shall direct thy path straight. Amen? So hindi po pwedeng sa sarili mong karunungan. No? Hindi sa sarili nating karunungan. Napaka-imposible talaga na mamuhay tayo ng sa ating sarili lamang. Kaya po nung Old Testament, puso yung hinihingi ng Lord sa atin. Hanggang sa New Testament, puso pa rin yung hinihingi ng Lord sa atin. May nagtanong kay Jesus, Rabbi, ano po ba yung pinakamahalagang utos na ibinigay ni Moses? No? Ani Abraham. Ano po ba yung pinaka-great commandment? Ano sagot ni Jesus? Love your God with all. Pag sinabi all, lahat. Hindi buong hindi kalahati. Hindi 3/4. No? At kapag sinabi mong mahal mo ang Lord, hindi pwedeng wala kang time. No? Yun yung pinakabigay, para maipakita natin yung ating pagmamahal sa isang tao. Binibigyan natin siya ng time. Tama, mali. Ganon din ang Lord. Once na you are decided to follow Jesus o sabihin na mahal mo ang Panginoon, yan po ay ipinapakita sa gawa. Actions speak louder than words. No? Minsan madali nating sabihin, Lord, I love you. Minsan madali nating sabihin, I love you, Lord, kasi sumabay ka lang sa song leader, sa pinapakanta niyang, I love you, Lord, di ba? Pero yung sa gawa natin ay hiwalay sa sinasabi natin. So actions speak louder than words. No? Kaya po nung Old Testament, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Hanggang sa New Testament, hindi po nagbago yon. No, love your God with all your heart and lean not by your own understanding. Hindi. Sa New Testament, sabi ni Jesus, love your God with all your heart, with all your soul, no? With all your mind, with all your strength. Nung wala pang pandemic, tayo ay mga nakakapag-attend na ng mga service, no? Ano po nangyari? Minsan nasa loob tayo ng simbahan, pero hati yung isip mo. Eh sinabi ng Panginoon, love your God, no? With all your mind, with all your soul. Pero minsan sa ating habang tayo ay nasa Sunday service, nakatingin tayo kay pastor, nakatingin tayo sa nagsasalita sa harap. Nung wala pang pandemic, di pa tayo mga live stream. Pero ang iyong isip wala doon sa simbahan. Ang isip mo para doon sa kinabukasan, para sa lakad mo bukas. No, para sa lakad mo sa mga susunod. No? Ang isip mo nandoon sa inyong bahay. Baka mawala yung gamit doon. No? Ayun ba yung pagmamahal ng buong kaisipan? Buong puso? Good morning po kay Kuya Jong. Yan, nandyan po siya. Good morning. Sabi niya po ay amen. No? So, balikan po natin yung history na nasa Exodus chapter 14 po tayo, na ang title po natin, The Lord Will Fight for You. Mga kapatid, lagi nating tandaan na lagi pong lamang yung naglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Lagi pong ang backup niya ay ang Diyos. Ano man yung kinakaharap nating mga iba't ibang problema, tulad po ng title natin, The Lord Will Fight for You. Amen? Hindi mo sariling laban. Kasi kapag sa sariling nating laban, meron po tayong limitasyon. Katulad mo ng mga Israelites na ito, kahit gano'n silang katatapang, no? Dumating yung time na wala na silang maapakan dahil yung kanilang inaapakan, pinakadulo na yun.
karagatan na. No? So dito po, ipapakita ng Diyos kung gaano siya kadakila ang kanyang kapangyarihan. No? Good morning din po kay Ninong Eddie Racho ng Australia. Good morning po. At kay Ninang Jean. Good morning po. So dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan kung paano niya iniligtas itong mga Israelites, no? Doon sa tiyak na kapahamakan. Ulitin ko po na ang tao ay meron pong limitasyon. Katulad po ng limitasyon na nararanasan ng mga Israelita. No? Na sila ay talagang nagreklamo na, no? Sa verse 10 ng chapter 14, ulitin ko po, pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang mga paraon. Dumadagungdong yung lugar. No? At ang mga Ehipsyo, kaya dumating sila kay Yahweh, sinabi nila kay Moses, wala na bang may paglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inalis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Itong mga tao na ito, mga kapatid, na inalis ni God dun sa lugar ng Paraon. Ano po nangyari? Sila po ay nagrereklamo kay Moses. No? Sila po ay nagrereklamo. Kasi alam nila na mamamatay na sila. No? Meron po talagang limitasyon ang tao. Tayo po ay merong limitasyon na minsan ay parang susuko tayo. Kaya po maraming tao yung kapag nakaranas ng matinding problema, ang way nila para matapos yung problema ay nagsisuicide. Sobrang depression. No? Dahil sa mga nararanasang iba't ibang problema. Kasi meron nga po talaga tayong limitasyon. No? Pero kapag kasama mo ang Panginoon, ito yung sasabihin niya sa'yo. Ano yung sabi ng Diyos? Sa verse 13 ng chapter 14. No? Sabi ni Moses, dun sa lahat ng negative na naririnig niya, yung lahat ng mga napapakinggan niyang reklamo sa kanya, ano yung sagot ni Moses? Moses answered the people. Sinagot niya, no? Do not be afraid. Number 1 natin, so do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Ano pong sabi sa Tagalog, chapter 14, verse 13, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Ngayon, hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptiong iyan. No? Ayun yung faith ni Moses. Sa kabila ng kanyang naririnig na iba't ibang reklamo, anong sagot ni Moses? Moses answered the people, do not be afraid. Amen? Pati yung aso nag-a-agree. Diba? So, ibig sabihin talaga na huwag po tayong matakot. As long as alam mo, nakasama mo ang Panginoon, do not be afraid. Stand firm. Pag sinabing stand firm, ano yung ibig sabihin nun? Lakasan ninyo, sabi nito, lakasan ninyo ang inyong loob. Mga kapatid, ano man yung mga nararanasan nating problema, no? Stand firm. No? Do not be afraid. No? Huwag tayo matakot kasi alam natin na nandiyan ang Diyos. Ano pa yung kasunod na sinabi niya?
Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Amen? Ano man yung kinakaharap nating mga mabibigat na problema na yan, huwag kang matakot. Kapag meron kang Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka kailanman mangangamba. Kasi bakit? Backup mo ang Diyos. Amen? Siya yung backup mo. Ano man yung mabigat na problema mo ngayon, hindi ko man yan alam. Pero si Lord alam na alam niyang problema mo. Dahil yan ay financially, sa finances, nagpa-budget, kasi marami pong mga kumpanya ang nagsara. Marahil isa yung kumpanya mo na nag-decide na magsarado, no? Marahil ang kinakatakutan mo ngayon ay dahil sa sakit, karamdaman, nagugulmihanan ka. Do not be afraid. Ito yung gusto ng Diyos na mapakinggan natin. Do not be afraid. Amen? Huwag kang matakot kasi sasamahan kita. Ano pa po yung sabi ng verse 14? Ang sabi sa verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? Ano po sabi doon sa Tagalog? Chapter 14, verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. Amen? Ibig sabihin talagang, si Lord yung bahala sa'yo. Siya yung babackup sa'yo. No? Pangalawa natin, ano yung una natin? Number 1, do not be afraid. Verse 13. At yung pangalawa, the Lord will fight for you. Napakasarap ng gano'n, no? No? Na hindi ko laban to. No? Sa kabila na nararanasan niya at ito na yung mga kalaban. Ito na si Paraon. Amen? Pero ipapaalala ng Lord sa'yo, huwag kang matakot. Ano man yung mga nararanasan ng problema, huwag kang matakot. Ano yung second natin? The Lord will fight for you. Napakasarap nun kapag ka merong Diyos na nakikipaglaban sa iyo. Amen? Kapag meron kang Diyos na nakikipaglaban sa iyo, ikaw po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kapag ipinaglaban ka ng Diyos, kampante ka. Hindi ka nagugulumihanan, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba. Amen? Kasi bakit? Andyan pala si Lord. Kanina, reklamo ako ng reklamo. Ito na yung mangyayari. No, minsan kasi pinangungunahan natin yung pang-araw-araw natin. No? Mas marami pang lumalabas na mga negative sa ating bibig instead ng mga blessing. No? Lagi po nating tandaan, ang sabi ng Biblia, life and death are in the power of tongue. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari. Kaya po pagising natin sa umaga, mga kapatid, i-avoid na natin yung salitang mga negatibo. Amen? Bagkos, i-exercise natin yung faith natin. Pagising mo pa lang sa umaga, pagbukas mo ng lagayan ng bigasan, nakita mong wala na, huwag ka na magreklamo. Bagkos, i-exercise mo yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Paano mo i-exercise yun? Ipinagpapasalamat mo na, hindi pa dumarating, nandyan na. And that is part of exercise. Pag-exercise ng faith natin. Lord, salamat po sa blessing na ito. Amen? Yun po yung mga positibong pag-iisip. No? Na kung saan minsan kasi negative tayo eh. Di ba? Marami tayong kinatatakutan. Pero lagi nating tatandaan, kapag kasama natin ang Panginoon, hindi mo laban to. Amen?
ang sabi po ni Sister Marlene, never doubt God's goodness beyond our understanding. God is love. Amen? So, ang Diyos natin talaga ay hindi nagpapabaya. Siya po ay mapagmahal sa atin. Amen? So, balikan po natin. Hindi po natin laban, kundi laban po ito ng Diyos. No? Wala kang gagawin. Ipagtatanggol kayo ng Diyos. No? You need only to be still. No? Manatili ka doon sa presensya ng Diyos. Kasi kapag hindi ka natili, habang sila ay natatakot, nandoon sa bingit ng kamatayan, kasi karagatan na po yung next na kanilang lalakaran. Kung hindi sila nanatili, marahil para hindi maranasan yung sibat na nanggaling kay Paraon, tatalo na lang sa dagat, magpapakalunod na lang. No? Pero ito yung pangako ng Panginoon. The Lord will fight for you. Ito yung faith ni Moses. No? Ano yung faith niya? Magmula dun sa verse 13, do not be afraid. No? Yung faith na pangalawa niya, the Lord will fight for you. Sa verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Minsan kasi napakagaling natin. Sa mga problemang kinakaharap natin, kala natin kaya nating solusyonan ang lahat ng bagay. Madalas tayo mga tao nagmamagaling, no? Na ang lahat ng bagay ay napagdaanan na. Lahat ng bagay ay nakukuha sa bachelor. Lahat ng bagay ay naidadaan sa mga experience, no? In times of trouble, ang bilis natin gumawa ng solusyon, no? Pero tandaan natin na may purpose si Lord. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, declares the Lord. No? Si Lord lang yung nakakaalam kasi minsan tayo, nagmamarunong tayo eh. Lord, kapag ibinigay niyo po ito, finish na. Magiging maligaya na ako sa buong buhay ko. No? Minsan kapag naguguluhan ka kung ano yung future mo, pupunta ka ng Quiapo. Bibigay mo yung iyong palad. Pwede pong pahulaan po ng aking guhit ng aking palad. Ano po ba yung mangyayari sa akin sa susunod na taon? Diba gano'n? Sino ba sa inyo nakapagpahula na? No? Or I know the plans I have for you. Si Lord lamang yung merong planong sobrang ganda. No? Lagi nating tandaan, si Lord merong magandang plano sa buhay mo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? May magandang plano sa iyo si Lord. Kaya kung may magandang plano sa iyo si Lord, dapat nag-i-start ka na rin sa sarili mo. Dapat may magandang plano ka rin sa buhay mo. Kasi bakit? Si Lord niya may plano sa iyo, ikaw pa kaya? Hindi ka magpaplano sa buhay mo. No? Part ng pagpaplano natin is isulat mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Ano yung gusto mong maabot. Ano yung gusto mong mangyari after 5 years, after 10 years. No? At yung pinaka the best doon, ipanalangin natin na ikaw ay nakakapag-serve kay Lord. Kasi ano man yung prayer request mo, kung material lang yan, useless yan, kapatid. Kasi bakit? Heaven and earth will fade. But His word is still remain. No? Darating po yung time na na lahat ng mga nakikita natin mawawala yan. Nangyayari na nga po, unti-unti yung Matthew chapter 24. Ano po yung Matthew chapter 24? Yung mga sign and wonders ng pagbabalik ng Panginoon. No, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng iba't ibang paglindol, no? Magkakaroon po ng rapture, magkakaroon ng second coming, no? Mauuna muna kasi yung rapture, di ba? Kala natin sabay yun, hindi po.
rapture muna, 7 years tribulation. Yung mga naiwan talagang magkakaroon ng great revelation. At after nun, magkakaroon po ng second coming. No? Who knows? Hindi natin alam kung kailan. Pero ang pinaka-the best ay maging handa tayo. No, balikan po natin, ano man yung nagiging problema natin, lagi po nating tatandaan na at kasama natin ang Panginoon. The Lord will fight for you. Amen po ba? Isaiah chapter 41. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi ni Sister Lloyda Lumingkit. Amen. Salamat sa iyong sa iyong verse na ibinahagi. So pwede po kayo magbigay ng mga verses para babasahin po natin yan. No, word of encouragement. Amen. So the Lord will fight for you. No? Ano man yung laban natin? Lagi natin tandaan, laban ng Panginoon yan para sa iyo. Kasi kapag sa atin lamang, meron po tayong limit. Aminin na po natin yan. No? Meron po tayong limit. Pero ang Lord, wala pong limit yan eh. May nabasa ba kayong natutulog ang Diyos? Pero tayo, kaya ba natin ng walang tulog sa loob ng isang linggo? Siguro pwede ng isang araw walang tulog. 24 hours kang gising. Siguro kaya 48 hours kang gising. No? Wala kang tulog. Pero talagang hilong-hilo ka nun, ha? No? Kasi dati na kapag work ako, fast food, no? Jollibee tsaka sa KFC. Madalas ang shift ko nun, graveyard ako. Madaling araw, puyatan. Pero pag uwi ko ng madaling araw, ng umaga na, medyo talagang parang nakalutang. No? Napaka-imposibleng merong kayang tiisin yung tulog. No? Yung pagpapahinga. Yun yung isa sa patunay na ang tao meron pong limitasyon. Pero ang Diyos, He is the unlimited God. Amen? Yes, Sister Marvin, yan yung one of my favorite life verse. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. No? Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Minsan kasi maraming tao, nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na niya kailangan ng Diyos. Sinasabi niya, hindi ko na kailangan ng Diyos. Bakit? Nag-doctorate ako eh. Ang tagal kong pinag-aralan to eh. Pero marami pong bagay na hindi kayang abutin ng edukasyon. Kundi yung presensya ng Diyos. Yun yung tunay na nakakapagbigay sa atin ng lahat ng kasagutan na nagiging problema natin. Amen. Thank you so much, Lord. Lord God, to always guide me and strong, the powerful Spirit in Jesus' name. Amen. Brother Alvin Halipa, ang sabi po niya, ng Jeddah. Yan. Ano po yan? Medyo puyat din yan. Alam ko ano yan eh. Nag-duty siya. So, balikan po natin. The Lord will fight for you. No? Lagi po natin isipin na kapag ina-acknowledge natin si Lord, hindi lang sa sarili mo, kundi ikaw po ay nananangan sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi tayo mga tao talagang meron po tayong limitasyon. Aminin po natin yan. No? Na we can do nothing without God. Hindi natin kayang mamuhay lang sa sarili lang natin. Amen? Pero ang Diyos natin, 24/7, anytime. No? Anytime na nakakausapin mo siya, nandiyan si Lord. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. No? Kaya lang tayo minsan kasi ayaw nating lumapit sa Kanya. Lagi tayo nagmamagaling. No? Nagre-reklamo pa nga. Marami tayong reklamo sa buhay. Marami tayong mga hinanakit. Ito, mga hinanakit to ng mga Israelites.
naghihinanakit sila kanino? Kay Moses. Kasi bakit? Moses, pinalayas mo kami, dinala mo kami dun sa sa lugar ng mga Ehipsyo para lamang naman palang mamatay. No? Pero sinaway sila ni Moses. Magmula sa verse 13, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Ulitin ko po number 1, do not be afraid. Pangalawa, the Lord will fight for you, ng verse 14. Ano man yung kinakaharap mo ngayon, kapatid, lagi nating tandaan, the Lord will fight for you. Pangatlo po, verse 15 and 16, listen to what God is telling you. Amen? Ano po yung pangatlo? Listen to what God is telling you. Doon ka mag-focus. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo, kung ano yung instruction ng Lord sa iyo, doon ka mag-focus. Amen? Isang kasi, hindi natin naririnig yung voice ni God dahil natatabunan ng mga negatibo mong mga salita. Negatibo mong iniisip. Negatibo yung iyong nilalaman ng puso. No? Ano yung pangatlo? Listen to what God is telling you. Sa Kanya ka makinig. No? Pero hindi literal na pakikinig no? Hindi pwede nating sabihin, Lord, ano po yung sinasabi mo? No? Malalaman natin yung revelasyon ng Panginoon once na you meditate the Word of God. Two way of communication, isa nagsasalita, isa nakikinig. Pag tayo po ay nagsasalita, pag tayo ay nananalangin, the Lord nakikinig. Kapag gusto natin pakinggan ang boses niya, mapapakinggan natin siya. Hindi via live stream, no? Kundi yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Pero pwede rin itong sa live stream. Meron din pong kaparaanan ng Diyos na pinararating ang Diyos sa buhay mo para mapakinggan kung ano yung gusto niyang sabihin sa iyo. Amen po ba? Amen? Ano po yung pangatlo? Una, number 1, do not be afraid, ng verse 13. Pangalawa, the Lord will fight for you, ng verse 14. Pangatlo, sa verse 15 and 16, listen to what God is telling you. Ano po ang sabi dito? Basahin ko po sa verse 15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. No? Nakita po natin, meron po instruction ang Diyos. No? Maging si Moses, may faith siya, pero yung faith po niya hindi po nakabase sa kanyang sarili lamang. Amen? Yan po yung mabuti doon. Minsan kasi, natatabunan naman ng sobrang faith, no? Yung pananampalataya natin. Minsan nakakalimutan natin, teka muna, may faith nga ako, pero ito'y galing sa Panginoon. Ito yung faith niya. No? Sabi ni Lord, NIV, gamit ko po. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Iiyak pala si Moses, no? Iba yung translation dito sa no? Ang sabi niya dito, sabi ni God kay Moses, sa verse 15, umiyak na si Moses Kasi sinisisi na siya ng mga ng mga Israelites No? Marami ng pagmamakto lang ginagawa sa kanya. Halos siguro na siya, durugi na siya Para siguro papatay na siya di ba? Kasi sinisisi na siya No? Then bumalik itong si Moses kay God. Then sabi dito sa verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Minsan sa mga problema nating nararanasan, iniiyak natin ang iniiyak no? Tama ba? Pero sabi dito, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites
to move on. No? Ano pa yung sabihin nun? Sabihin mo sa mga Israelita. No? Natumuloy lang sila. Ano pa yung instruction ng Panginoon sa verse 16? Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig, at matutuyo ang lalakaran ninyo. Biruin mo, yun yung faith ng, ito yung instruction ng Panginoon, no? Kaya po, sa lahat ng ating transaction, sa lahat ng ating mga ginagawa, listen to what God is telling you. Amen? Alam niyo po, si Moses, kung siya po ay nakinig sa mga negatibo ng mga Israelites na ito, marahil nagharipas na lang ito ng takbo eh. Tumakbo na lang siya eh. Bala na kayo dyan, kanya-kanya na tayong takbo. No? Pero hindi niya ginawa yon. Bagkus alam niya na ililigtas sila ng Panginoon. No? Siya po ay magaling na makinig sa Panginoon kung ano yung sinasabi. Kaya po yung pangatlo natin, listen to what God is telling you. Listen carefully kung ano yung instruction ng Panginoon. Amen? Minsan kasi ayaw natin makinig sa instruction ng Panginoon. Sa sobrang katigasan ng ating mga puso, meron tayong mga sariling desisyon. Meron tayong mga sariling paraan. No? Katulad ni Moses, hindi siya nanangan sa kanyang sariling karunungan. Hindi siya gumawa ng iba't ibang hakbang, kundi pinakinggan kung ano yung instruction na ibibigay ng Diyos. At ano yung ibinigay niyang instruction, palakarin mo ang mga Israelites. No? Pero hindi pa kayo magtataka, paano niya palalakarin ang mga Israelites na ito sapagkat tubig na? No? So dito ay inihahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig, at matutuyo ang lalakaran ninyo. No? Ito yung instruction niya. Kaya po, kung ano yung instruction ng Panginoon sa atin, no? Kaya hingin natin, ano ba yung instruction ng Lord sa akin? Kapatid, si Lord may instruction sa buhay mo eh. Pero dahil sa iyong pagmamatigas, ayaw mo siyang pakinggan. Ano kaya itong instruction ng Lord? May instruction siya. Basahin mo ang salita ng Diyos. No? Ano yung sagot ni Moses? After na marinig niya yung instruction na ibinigay ng Diyos, jump tayo sa verse 21. Ang sabi sa verse 21, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Nakinig po si Moses eh. Pero kung hindi siya nakinig, ano po maaring mangyari? Maaring binali na lang yung tungkod niya. Pero hindi. Ang ginawa po niya ay nakinig siya sa ipinapagawa ng Panginoon. Kaya po yung pangatlo natin, yung last natin, listen to what God is telling you. No? Kung ano yung instruction na ibinigay ng Diyos, mag-stick tayo diyan. Ulitin ko po, verse 21, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin. Mula sa silangan at nahati ang tubig. Ganun po kadakila ang Panginoon. Biruin mo, meron ba sa atin makakapaghati ng tubig sa karagatan? Maliban na lang sa Photoshop. No? Maliban na lang sa mga application ng cellphone, kayang hatiin itong karagatan.
Ang mga Israelita ay bumabagtas sa dagat na ang nalalakaran tuyong lupa. Biruin niyo yan. May ano tayo, may sound effect tayong palakpak. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng ng daanan. No, nagkaroon po ng marahil sila po ay masaya. Kasi bakit? Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay nila. Hinati ng Diyos ang karagatan. Sila po ay nakakalakad doon sa tuyong lupa. Hindi po siya basa di ba? Sabi rito, tuyong lupa. Ganun po makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? Ang mga verse 22, ulitin ko po, ang mga Israelita ay bumabagtas sa dagat na nilalakarang tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Biruin mo, meron po silang wall na tubig, sa makakakita nun. Napaka-makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya wag po tayong magdududa sa kakayanan na gagawin ng Diyos sa buhay ko. No, 23, hinapol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng mga paraon. Hinabol pa rin sila. No? Alam nyo, basahin ko po, 24. Nang nagbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo, ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Papahintulutan talaga ng Diyos, no? Pinahintulutan niyang makasunod itong mga Israelites na ito. No, nung nakatawid ng mga Israelites, itong mga Ehipsyo, yung grupo ni Paraon, pinahintulutan ng Diyos na makapasok doon sa hinati niyang dagat. Pero isa lang yung sisiguraduhin ng Panginoon. Hindi niya paparatingin sa kabila. No? Parang hinuli lang sila ng Diyos, di ba? Kasi ito yung mga nagpapahirap sa mga Israelites. Sisiguraduhin ng Panginoon na tatapusin niya. Amen? Kasi back up natin ang Diyos Back up nila ang Diyos. Ano po nangyari? Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo, ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makakatugis ng matulin. No, hindi na sila makatakbo ng mabilis. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. No? Verse 26, ito pa rin yung instruction ng Diyos. Ito yung instruction niya. Good morning kay Jumdel Adol. No? Sabi ng 26, sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo muli. No, ilan na yun. No? Ito talaga yung niya, yung sandata niya yung kanyang tungkod. At tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang mga karwahe, mga kapatid. Kaya po yung pangatlo natin napakahalaga. Listen to what God is telling you. Ganun po yung ginagawa ni Moses. Kung ano yung instruction ng Panginoon, hindi siya gumagawa ng sarili niyang desisyon. No, listen to what God is telling you. Kailangan po talagang pakinggan natin ano ba yung instruction ng Panginoon. No? Tinakpan. Sabi ni Yahweh, 26, sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo. No? Pero pwede naman gawin to ng Diyos, pero bakit talagang hinahayaan niya si Moses ang gumawa, di ba? Tinitignan ng Lord kasi yung yung puso natin kung tayo pa ay mag-uobey. So number 1 dito, napaka-obedience. Yung pag-obey ni Moses kay Lord. No? Kung paano niya pinapakinggan yung instruction. 27, ganoon ang ginawa ni Moses at pagbukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig, kaya sila'y nalunod. Nalunod na lahat
nang manauli ang dagat na tabunan ng mga karwahe, kabayo ng Paraon, pati ang kanyang mga kawal, at walang natiras isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyo ang dinadaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat dahil sa kapangyarihang pinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moses. Amen? So dito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan sa book of Exodus. Kaya po, this is one of my favorite chapter in the book of Exodus, chapter 14. Napakamakasaysayan po niyan kung paano hinati ng Diyos ang karagatan sa pamamagitan ng pagsunod ni Moses. No? Kaya po, ano man yung mga nararanasan nating problema, ano man yung paghahabol sa atin, ano man yung gumugulo sa kaisipan natin, ano man yung mga problema nararanasan natin, no? Tandaan po natin na merong Diyos tayong backup. Meron po tayong backup lagi. Amen? At ang backup po natin ay ang Diyos. Amen? Hindi tayo mangangamba. Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my household, we will serve the Lord. Mr. Marlene, work will usually solve almost every problem you face. Working with God will overcome them all. Salamat po sa iyong mga karagdagan, additional. Amen? At tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much, God, sa iyong mga salita na ibinigay sa amin. Lord, na ipinakita mo ang iyong kadakilaan. The Lord will fight for you. The Lord will fight for us. In times of trouble, in times of circumstances, in times of kung ano man yun, nararanasan namin kagulumihanan. Meron kaming Diyos na malalapitan. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito. Panginoon, meron man pong pandemic, subalit alam namin na ikaw lamang ang makakalutas nito. Because Lord, you are our great doctor. You are our great physician. Lord, you are our great provider. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang lahat ng nakapakinig ng mensahe na ito. Ito po ay tumimo sa kanilang puso. Ito po ay magrema. Ito po, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan. And Lord, we believe that your word is a living, that your word is like a seed, na someday ito po ay tutubo at magiging pananampalataya po namin. Magbubunga po ito ng faith, Panginoon, at magagamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Lord, pagpalain niyo po ang bawat nakakapakinig, ano man ang kanilang mga prayer request. Ito man ay para sa family, para sa kanilang sarili. Ito man ay problema sa kagalingan physically, spiritually, financially. Lord, ikaw po ang nakakakita. Lord, ikaw ang mag-grant ng kanilang mga prayer requests. Ikaw ang higit na nakakilala sa kanila. Ikaw ang higit, Panginoon, na nakakabatid ng kanilang mga iniisip. Pagpalain niyo po, Panginoon, maging ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. We pray, Father God, continue to bless them. Lord, we lift up to you, Panginoon, ang aming mga frontliner. Continue to bless them. Magmula sa doctor hanggang sa mga nurses. Panginoon, salamat din po, Lord, sa marami pong mga nakarecover. Panginoon, na hindi po sila natuluyan
Panginoon, salamat dahil ikaw ang aming kagalingan. And Lord, alam namin na hindi matatapos itong taon na ito, na hindi pa rin tapos ang pandemya na ito. Lord, ikaw po ang patuloy na gumawa ng kaparaanan. At higit sa lahat, dalangin ko po na ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kapatiran, Panginoon. Higit sa lahat, yung mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Yung mga missionary namin, yung Korean missionary, si Reverend Lee Byung-Sun, Samuel Team, yung mga nagsusupport sa simbahan. Lord, continue to bless them. Pagpalain niyo po, maging ang mga kapatiran namin mga nasa ibang bansa. Continue to protect them, guide them. Pagpalain niyo po. Maraming salamat. Ito lamang, Lord, ang lahat. Pinakamataas na papurit pagsamba. Ang natin magsabi ng Amen. Amen. Ayan, at salamat po sa inyong pagsama. Muli, tayo po ay magsama-sama sa susunod na linggo para makapakinig ng mensahe. Dahil wala pa rin po tayong Sunday service. Sa akin po ay okay lang po yun. Mahirap din talagang one time na hindi po dahil natatakot tayo, kundi tayo po ay mas nag-iingat. Kasi bakit? Kapag tayo po ay nag-iingat, mas lalo po tayo magiging kagamit-gamit sa Lord. No? Stay at home na lang po muna tayo. At kung tayo man ay lalabas, make sure po na talagang tayo ay nakapaghugas ng kamay. Hanggat maaari tayo ay nakaligo. No? Face mask, face shield. Ayan po. Keep safe, Pastor Glenn and Sister Jean. Salamat po. Thank you, Lord, for your inspiring message. God bless us all. Salamat po, Sister Marlene. In Jesus' name, Amen. Sir Alvin, alam ko puyat ka, ha? Nasa Jeddah po si Sir Alvin. Amen. Thank you, Lord. Sabi po ni Sister Roda. Amen. At kami po ay magpapaalam na. Medyo maaga po kami ngayon kasi meron po kaming pupuntahan. Alam niyo ba itong kanta na to? Sabayin niyo po muna ako bago tayo mag-end. Amen. Lord, salamat po sa word mo.
Ingat kayo diyan, Sister Jean and Pastor Glenn. Salamat po, Sister Ami ng Laguna. Hopefully ay pagtapos ng pandemya ay kayo po ay muling makabalik na dito. No, at tayo po ay makapag-Sunday service na. Let's worship the Lord, Sister Marlene. Maraming salamat po. Tayo po ay patuloy na gabayan ng Lord saan man tayo pumunta. Salamat po sa inyong pagsama at tayo ay pinagpala ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan na ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapagod sapagkat katulad ng sinabi niya na ang bawat nagtitiwala sa Kanya ay nagre-renew ng lakas na katulad ng sa isang agila. No? Lilipad ng lilipad. Ito ay hindi kailanman mapapagod. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? God bless you po. At hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po. God bless. Bye-bye.